Okay, naka-record na. So, tingnan natin ito. What would happen if America started faking its economic data? So, ang gagawin ko, i-open ko yan. Yan. Tapos, full story, for example. Yan. Kopyahin ko lang ito. Kahit nga yung title lang, pwede na eh. Kasi, alam na ni ChatGPT yan na nagkaroon ng news na ganyan eh. Alam na niya yan eh. Yan, ganyan lang. Bawa, ganyan. Ganun lang, bawa. Ganun kagaling si ChatGPT. Alam na niya yan. Nakapasok na sa kanya yan. Copy. Tapos, lagay ko siya sa ChatGPT. Paste. Dahil lagi kong ginagamit si ChatGPT, pag nilagay ko yan dyan, nagkaka-idea na siya, anong gusto ko? May idea na itong si Eugene, forex trader to. Ang gusto niya, i-relate ko yung kanya ngayon. Maganon siya. Ayan, ito ay isang balita tungkol sa kontrobersya sa Bureau of Labor Statistics. Di ba yan yung kinuha ni Trump? Niririg nyo, dinadaya nyo. At kay President Trump, yung palang, kita na kagad, they are in conflict. Kontrobersya. Doon pa lang, alam mo na kagad, there's something not okay. Di ba? Pero kung ibubuod mo, ano nangyari? If you really want to understand, slowly understand the economic data and the fundamentals, better start reading. Meron tayong video sa Canvas, di ba, regarding economic indicators, yung item by item. Regarding CPI, PPI, ano nga yun, yung mga non-farm payroll, unemployment claims, yan. Ano nangyari? President Trump ay nagtanggal sa head ng US Bureau of Labor Statistics matapos lumabas ang disappointing jobs data. 'Di ba? Yung non-farm payroll ano nangyari doon, 'di ba? Talagang ano nga yun, 73%, that was ano ba 'yun nung time na 'yun? Ito 'yun 'Di ba ito 'yun, yung daily Di ba ito 'yon? Yung non-farm payroll, hindi magandang labas, di ba? USD is not okay, gold sumipa siya. Ayan, yung sipa niya, no? Ayan. This is our strength candles during the NFD, NFP, non-farm payroll. Tingnan nga natin kung anong date yan. Ayan, 8/1. Friday, usually first Friday of the month. Ayan. Kaya lang, this candlestick is very strong. Pansinin nyo. This is very strong, di ba? Because of the body, di ba? Tama ba? Coming from our monthly significant support. Pero bakit huminto? Di ba? Bakit huminto? Anong mga dahilan? Di ba? Dito yung mga nagre-release na ng kung ano si Trump, kinokontra niyang pilit. Di ba? Yung mga kung ano mga pinagsasasabi niya dito. So bumagsak. So ibig sabihin, pag bumagsak si gold, ano naging sitwasyon ni US? Good or bad? Good. Good. 'Di ba? So nagagawa ng paraan ni Boss Trump, 'di ba? Nagkamay sila ni Boss Putin. 'Di ba? Anong pwedeng implikasyon nun? 'Di ba? Good kasi parang may i-stop yung gera. Yung mga investor ngayon, sabi nila, pwede na naman tayo mag-invest kasi good for the USD, 'di ba? Tataas na naman yung value yung USD, yung trust ng mga investor. So ano mangyayari sa gold? So ang tendency, babagsak. Yun yung tendency, as per our understanding, pero hindi sinabing yun talaga yung mangyayari. Fundamentally. So that's why we need to go to technicals afterwards. And then during our
Yung mga nakaraan natin, even yung kahapon, di ba? Tama ba? Kahapon ba? Di ba? Kahapon. Tagal natin kahapon, ano? Tagal ba tayo kahapon? Di ba? We are trying to analyze what will market will do. Kahapon, nandito siya, di ba? Ayan. Ayan, nandiyan siya kahapon. If it is on the daily time frame, yung candles kahapon is, ano yung candle kahapon? Huwag niyong intindihin yung candles ngayon, yung kahapon lang. Ano siya? Tanggalin ko to, ha? Doji. Ayan, tanggalin ko to. Ito lang. Ano to? Anong dating sa inyo nito? Ito lang candlestick na to. Anong dating sa inyo nito? Undecided. Who's in control? Buyers or seller? Seller. Seller, di ba? Bakit? Yung No, pula. siya. Bakit siya? No, the resistance, yes. That is the Seller location. Wait, Pero the candle alone, rejection. there is a rejection from the bottom o sa taas? Sa taas. So what happened? Ibig sabihin ito ay tumaas and then bumaba. Tama? Tapos na-push down. Opo. Unang ginawa niya, tumaas, then bumaba. So since this is a daily time frame, paano natin i-determine na tumaas siya at bumaba? Although, na yun, dito pa lang kita na. Pero let us go to 1 hour. Using the 1 hour, alam natin na ito ay kahapon. Diba? The market open here, nag-drop. This is the 6 o'clock. And then tumaas. And then, bumagsak. So that confirms yung sinasabi natin sa daily. Tumaas muna at bumagsak. Kung tumaas, who's in control? Buyer o seller? Buyer. Buyer. Then, nung bumaba, Seller. Seller. no. Ulit. So, actually, unti-unti nyo nang nakukuha. Mas mabilis na nga kayong sumagot ngayon eh. Buyer pala. If the market ay tumaas, who's in control? Buyer. Buyer. Kasi usually, what we know is Oo. bull, bearish. But sa market kasi, there is a buyer and seller. So, we have to understand that there is a buyer and a seller. So, if the market is bullish, it means the buyer is in control. But, if it goes down or bearish, sino in control? Seller. Seller. So, nag-close yung market na sellers is in control. Anong position ko kaninang maga nung nakita nyo? Seller. Hindi, ako, ano yung position ko kanina? Ano yung naging trade ko? Buy o sell? Sell. Sell. Ayun. Nung nakita kong nag-uumpisang bumaba, lumabas siya sa consolidation, nag-sell ako. Anong tawag natin doon? Short sell. Nag-short sell lang ako. Tapos lumabas ako. Tapos sumangat na, di ba? Ay ito, umalis na ako. Umalis na ako. Kaya lang, di ba sabi ko doon sa kuha natin, if the market consolidate here, di ba? Di ba? Oh. Ano to? Anong session ito? Asian, di ba? But kanina hindi unusual yung nangyari, di ba? Hindi siya nag-consolidate. Binrake niya yung resistance at dumiretso pa sa taas. Ayan. Kaya lang, since nagtuturo ako, ganun yung gawin yung disiplina. Pag may ginagawa kayo, kahit nakikita nyo yung market nag-i-impulse siya, wag. If hindi nyo kayang bantayan at nag-aaral lang kayo, wag nyong pasukin. Ang gawin nyo, tingnan nyo lang, pero aralin nyo. Then you do your journal. Okay? So, nagbigay ng signal dito. So, nag-breakout siya from the resistance. Yan, breakout. At dumire-diretso. Pero, hindi siya tumuloy. Pagdating dito, eto na ngayon. Mukhang bumabalik siya saan? Sa resistance na naging support. Tama. Support na siya ngayon. It was a resistance before, pero nung na-break siya,
Ayan. Support. Yes. Since the price is above our blue line is what time frame? Weekly. Weekly, no? So weekly. Kaya lang, since the price is above the blue line, anong gagawin natin sa blue line? Long dotted o solid line? Solid. Solid line. So aayusin natin, di ba? Dahil kararating ko lang, ayusin natin. So ibig sabihin, kahit bumaba tayo ng lower time frame, pag nakita natin yung blue line na yan, alam na natin that that is a solid line, that is a support. Okay? So anong bias nyo ngayon? Bearish or bullish? Bearish. Bearish. Nasa ibabaw yung price. Bullish. Bullish. Minsan tatanungin ko kayo. Wait lang muna. Kasi bumalik eh. Ha? Wait lang muna. Kasi Okay. nag-consolidate na yan eh. Nasa gitna. Okay ha. So hindi pa tayo ginagawa. Nag-fundamentals tayo. Ibig sabihin, medyo uncertain yung fundamentals natin. Mag-top down analysis tayo. Monthly. So sa monthly, walang nabago. Still, ito yung ating support. Yung support natin, we always put our support on the previous month. Since this is month, we use yellow line, solid line if it is a support. And we use a long dotted line, yellow, if it is a resistance, it is a long dotted line. If it is monthly, it is yellow. Establish yan, di ba? Alam na natin yan. So, at least alam na natin that the price is in between these two lines, support and resistance. And lagi nating binabalikan para masanay kayo, what happened sa mga previous month? Etong month na to, ano nangyari dito? August ngayon, ano? July, August. July. This is July. Ano nangyari sa July? Anong nangyari? Anong naging galaw niya? Bearish. Pababa. Tumaas muna to, di ba? On the first week, second week, tumaas yan. Then, bumaba uli, nag-close, di ba? Okay. Nag-close, di ba? Kaya nga, nagkaroon ng buntot sa taas. So, ibig sabihin, yung July, nung mag-close siya, ang momentum niya is bullish o bearish? Bearish. Bearish, ano? How Very about the June? slim. Ganun din, di ba? Bearish. Tumaas Bull. muna at bumaba. Made green eh. Yes. Pero look at the shadow or the wick. Yun. How about this? May. Galos ganun din, ano? Tumaas, bumaba. And after that, nagkaroon ng established sideways. Ayan. Starting from June, July, and now is August. Parang inuulit lang din niya. Looking at the monthly time frame, ano nakikita nyo doon sa candlestick? Ito. Sideways. Section. Ito, only the August. Bullish. Bullish o bearish? Bullish. Bullish. Polish. Tumaas. Tapos Not bababa na bearish. siya ngayon. Ulit. Okay, dali ah. Kukunin ko siya ha. Kukunin ko ha. So, dahil green siya, ang nasa isip nyo, bearish, tama. Tama, ano? Yes po. Okay. Yeah. Kung yan lang ang makikita nyo, bullish talaga. Lagyan natin ng line. Lagyan natin ng line sa taas. Oh. Saan nag-open? Di ba dito nag-open? Di ba dito nag-open, mate? Bottom. Yes po. Tumaas. Pagdating sa taas, umangat pa uli. Di ba?
Tapos, Scotch. po. Ngayon, anong nagiging galaw niya ngayon? Pataas o pababa? Pababa. Pababa. Yes. Pababa. Ibig sabihin, itong month of August, pababa. Bearish na siya. Hindi, wala pa. Unti-unti pa lang niyang nire-reject yung pagiging bullish ng August. So, this is a monthly time frame. That's why we need to go lower time frame. Mag-weekly tayo para mas makita natin. Kaya nga, for those traders na hindi nagto-top-down analysis, they are missing yung ano pa pinaka the bigger ang kanila. Okay. So, weekly. So, sa weekly, nag-appear na yung blue line. Di ba? Ayusin natin yung blue line. So, ito na ngayon yung previous. Di ba? Ito na yung previous. Itong red. Tama. Okay. I-adjust natin ngayon yung blue line sa ilalim ng red. So, lumalabas ngayon yung price nasa ibabaw ng blue line. Tama. Tama. And then, the blue line now is a support. Dali lang, ha? Okay. So parang lumalabas is parang bullish nga, 'di ba? Parang bullish, 'di ba? Pwede talagang bullish 'yan. Pero weekly. So ibig sabihin, the price is above the line. Nag-react siya doon sa low ng last week. The price is above the low of the last week. So somehow it looks like bullish. Pero remember, last week, this is a very big candle, a red candle. So, somehow, this is a strength candle. Kumbaga, malakas to. Parang ganun. So, baba tayo ng daily. This is your non-farm payroll. And then, ito yung parang consolidation, plug. And then, after the plug, di ba, nag-breakdown pababa. Dali mo na, ikwan ko muna si Mate Emelita. Ayan. Ay. After nung parang plug na to, nag-breakdown pababa. And this candle is very strong. And this somehow is a consolidation. Di ba? Tama ba? Yes po. So, ibig sabihin, after the breakdown, this is a very strong candle. Nag-breakdown siya riyan. So, ibig sabihin, etong candles na to, ano to? Anong tingin nyo yan? Retracement. No, yung single candle lang. Weak. Weak. If it is weak, ano ibig sabihin? And then, may mga buntot pa sa ibabaw at saka sa ilalim. Indecision. Very good. How about this one? The next candle. Bearish. No, the next candle. The green pa din. The same. The same. Yes. May red na isa. Di ba? May red na isa. Di ba? Parang ito. Di ba? Ito yung pinag-uusapan natin noon na another, parang ito naman, another plug. Pero nag-breakdown na naman siya rito. Kaya lang, itong support na to, ngayon, ito ngayon yung established support natin. Pansinin nyo tong candles na to nung Friday. Ano siya? Di ba? May buntot sa ibabaw. So, ibig sabihin, seller pa rin ito eh. Eto, seller pa rin. Tapos ngayon, may lumabas na green. Anong bias nyo? Anong nakikita nyo bias? Maghintay ako dyan. Bakit? Indecision pa kasi. This is indecision? Bakit siya naging indecision, mate? Um, Ibabox ko ha, para makita nyo.
Dito ba may nakikita kayong trend? May clear trend ba? Dali ah. May tumatawag. Dali ah. Dali ah. Okay. May nakikita ba kayong trend from this indecision? Meron ba kayo nakikita trend? As for now, wala pa. Kasi Wala, di ba? Kaya, nag-consolidation it's too risky. Daily yan eh. Although na nakaka-ispat tayo. So, anong tawag natin doon? Nakaka-ispat tayo paunti-unti. O, sabi, short sell, short buy. Ano ibig sabihin doon? Anong tawag natin doon? Scalping. Yes, scalping. Scalping is too risky. Pagka Yeah. hindi kayo nakapo sa chart nyo. And then if you are not properly looking the chart, especially on the lower time frame, nakapokus ka sa 1 hour, delikado ka. Lalo na sa mga katulad na baguhan. Okay? Ayan, wala ka naman, may nakikita ba kayong uptrend and downtrend, di ba? Wala namang, di ba, ang sideways, ibig sabihin, walang yung low, higher low, bigla nagka-low dito. Ito, high, higher high, bigla nagka-lower high. Di ba? So, puro rejection pa. yes. So, anong oras na ngayon? 7:30. So, eto yung support natin, established support. Magla-line chart ako ha. Ano nakikita nyo? This is high, lower high, this is still lower low. Although na maliit ito, this is still lower low. What if ito ay maging lower high? Hindi pa naman niya binebreak eh. Binebreak na ba niya? Hindi pa. Hindi ba? What if mamaya, balik ako ng candlestick ha. What if mamaya, kasi tinry na niya ito. Tinry na niya. Ito, may rejection eh. Ito ngayon yung galaw eh. What if mamaya is mag-breakdown? Anong ihintayin niyo pag nag-breakdown? Rejection. Di ba? Ano hintayin nyo? Ang hintayin nyo is good breakdown. Breakout. Anong criteria of a good breakdown? Downtrend. Anong time frame tayo? Good breakdown. Paano natin sinisilip? H1. H1. So, ibig sabihin, baba tayo na H1. Yun. Yan. Malag. So, medyo malayo pa. Di ba? Ayun siya. Ito ngayon, saan pupunta to sa tingin nyo? Uncertain. Uncertain. Balik tayo ng daily ha. Di ba? Sa daily, ang tingin nyo, di ba? Ito. This is a bearish candle. So, this is a consolidation. Nasa gitna. So, pag nag-buy ka dyan, delikado ka. Pag nag-sell ka dyan, delikado ka. Anong gagawin natin? Hintay. Anong hihintayin natin? Wait lang muna. Breakout or break. Breakdown or breakout. Most yeah, likely, breakout. anong oras mangyayari? New 9. York Times. 9. Ibig sabihin, 9 or pag marunong na kayo, pagka ganitong oras, wag muna kayo maupo ng chart. Makipaglaro muna kayo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. That's right. Para hindi kayo nai-stress. Alam nyo, nung una ko, hindi ko alam yan. 24 hours ako nakaupo. Alam nyo, may bisita tayo dito. Alam niya yung history ko. I've been struggling to learn Forex. And I'm happy giving you all my struggles na maging learning. Yun yung ginagawa Thank you. ko. Yeah. No, Big help. actually, salamat kasi nagtiwala kayo. Yung blessings is not coming from you. Coming from someone na mas nakakataas. Nararamdaman ko siya. Ramdam ko siya. And the whole family is very thankful sa kanya. Sa inyo na rin.
And kaya ako, I'm medyo talagang parang kuwan ako ngayon yung parang inspired Very ako na passion. pero inspired ako na ituro sa inyo na ituro. Oo. Sana maging matyaga din kayo. Yan. Thank you, Coach. Okay. So, anong pwedeng gawin? From our previous video, di ba sabi ko nga sa inyo, pansinin nyo to, this is a good breakout and unti-unti parang sinasara niya yung fair value gap. Ayan na, oh. Di ba? Unti-unti niya na sinasara. Unti-unti inaabot niya ang anong tawag natin dito? Demand zone. The demand zone, other terms, Buyers. buyer zone. So, 'di ba? Ang ganda na ng usapan natin. Dati talagang wala eh. Kapaan tayo, no? Hanggang parang napapanood ko yung ano yung yung tatanungin tapos may habang may buhay, sabi. Pag tuwa ako doon eh. Dati ganun din kayo pag tinanong ko dito, walang sagot talaga. Pero ngayon nakikita ko, you are doing good. And thank you. Napagtiyagaan nyo. Or may pwede rin tawagin na major support. Pag Yes. bumaba. Bakit siya tatawaging major support? Okay, that is a good... Kasi Bakit? meron siyang apat na touch. How many Not only... times siyang bumaba. Yes. Not only apat di ba? Ito, 1, Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, more than, Multiple na no? And, yes. di Baka ba? mangyari pa dyan, May. Ah. Baka magagawa siya ng liquidation bago siya umakyat. Yes. Actually, medyo para sa akin, parang if mag-breakdown ito mamaya, pwede akong pumasok. Pero hit and run lang ako. Pero ang hinihintay ko talaga dito sa baba. Kasi established na to eh. This is a major support. Kaya nga siya yellow. Tama? And look at the structured. It is established sideways. Not only 1 month. Di ba? Naka-daily tayo. This is 1 month. This is 2, 3. This is Many 4. months na. And established din ang resistance niya. Tama? Tama. And magkukan ako maglilipat ako ng tingnan nyo tingnan ko kung makikitang mabuti. Magla-line ako. Ano nakikita nyo rito? Di ba? Yes. And then remember, the weekly. Ano yung weekly? Bearish o bullish? Di ba? Maaring ito ay pansamantala, di ba? Yung consolidation, yung green. Pero the weekly is anong bias ng weekly? Bullish o bearish? Bearish. Ha? Weekly. Ito. Last week, ano to? Bullish o bearish? Bearish. 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 Oh. Bearish. Coming from the resistance na yan, Ayan, kung ako yan, hindi ako masyadong kukontra dyan. Mas maganda pa, hintayin ko na dito. Paano yun, mate? Hindi kami makakapag-trade. Yes. Hindi ka naman natalo. Nakapag-trade ka nga, natalo ka pa. Dito, tumataas yung probability na ito ay magbabounce. Sabi nyo nga, this is a major support. Yan, kitang-kita. At ayaw lumabas dyan. If USD is uncertain, di ba? And Boss Trump is trying to manipulate the situation. If USD is uncertain, good or bad? Bad. Bad. So, most likely, bababa. Sorry. Bad. Most likely, tataas. Tama. Bad siya eh. Tama. Yes. Bad. Bakit bumababa? Bakit bumababa? Tingin nyo. Because all one ay low.
Dahil meron pa kayong isang data na hindi nakikita. Oh, buksan natin. Ano yung hindi nyo pa nakikita na data? Ano to, mate? Yung bumubukas. COT. COT. Okay. Yan. 10. COT. So, last August 12. August 12 is Tuesday last week. Last week. Ayan, kunin ko nga. Ayan o. Last August 12, ayan siya. Long. 288 from 292 to 88. So nag-buy sila. Negative 4. Ito yung negative 13, natatandaan nyo to. Nag-buy sila negative 4,000. 10,000 yung order nila eh. Asan yung 6,000? Tingin nyo. Wala pa. Wala pa, nag-iisip pa sila. Actually, hindi sila ganon. Nakaset na to. Kasi, kumbaga sa mall, nakapila na to. Imaginein mo kung ang pila mo nasa likod ka, paano ka makakabili? This is non-commercial. Anong gusto nila? Bibili o paglong, di ba? Buy. Oh, kung kayo si non-commercial, saan nyo gustong bumili? Sa taas, sa baba? Baba. Sa baba. Eto yung baba eh. Kaya unti-unti niya hinahatak. Unti-unti. Bakit? Bakit? Tingin niya bakit? Para hindi halata. Kasi pag nahalata nyo, makikita nyo, hindi sila mananalo. Kaya nga tayo natatalo eh. Kasi hindi halata. Nakikipagsapalaran tayo sa sideways. Para may trade ako. May trade ka nga. Talo ka naman. Eto, established na to eh. But anong gagawin mo? Maghihintay na lang. Yes. Unti-unting sinusundo, coach. Yes. Kaya nga, yung mga retailer, syempre excited tayo eh. Kahit ako nun, excited ako eh. Pero nung natututo na ako, anong ginagawa ko? You need to wait. Hindi, mate. Sumusundot ka rin eh. Yes. Bakit? Bakit ako hindi susundot? May experience na ako. Tsaka sure ka na doon Yes. siya Alam ko na yung pupunta. gagawin ko eh. Kayo ngayon, obserbahan nyo muna. Hindi, mate. May puhunan naman ako. Then go. Okay. So, ano yung tinatawag natin? Tayor. Trade your own risk. Pero being your assistant coach or team coach, I'm telling you, gain wisdom and experience. Ako noon, umpisa pa lang, naririnig ko na to, sabi nila, huwag kang magte-trade kung hindi ka ready mawalay pera mo. Yung ba ang dahilan nyo pag nagte-trade kayo dahil ready kayo mawalay pera nyo? Hindi. No. Wag na kayo mag-trade. Hindi. Dapat ang objective natin manalo. Pag nararamdaman natin talo, medyo magpahinga tayo. Pero wag kayong aalis sa chart. Hindi ibig sabihin, wag niyong tititigan ha. Ibig sabihin, silip-silipin niyo, aralin niyo, bakit ka natalo? Para maiiwasan mo. Pag nanalo ka, aralin mo rin para alam mo paano ka manalo para mauulit mo. So, alam ko na every time na magbe-breakout siya, hindi naman siya pag ganon, babalik ka agad eh. Madalas yan, gaganon yan. Tapos saka gaganon. Mga ilan? Mga 30. O, pag nakakita ka ng $3, labas ka na. Hindi eh, sayang, baka mag-7 eh. O, subukan mo. Tapos biglang bumalik. Panalo na, natalo pa. Kasi, in-extend mabuti. Once na na-practice nyo yan, na itaas nyo yung winning rate nyo, yan, okay. Ako ngayon, di ako pumasok. Mamaya, 8:30, yan. Di ba? Alam na natin, walang high impact news. Relax tayo. That's the good thing about knowing what is high impact news. Okay. So, what to do now? Anong gagawin natin bago tayo maghiwa-hiwalay na naman? Ano kayo? Buy o sell? O wait? Wait. 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 What to wait?
Break up, breakdown. Breakdown o breakout? Breakdown. Breakdown. What time frame? It's one. Each one. So, how can we consider that this is a good breakdown or breakout? At least 50%. At least 50%. After the breakout, what to do? Wait for the pullback. Tama. Kung saan siya nag-breakout. Tama Then, sa Go to lower time frame. Wait if there is a consolidation, small consolidation. If pagdating ng lower time frame, for example, bumaba ka sa lower time frame, ha? For example lang. Bawa lang, ha? Nandito ka na. Bumaba na siya, nandito. Eh mate, kung di bumaba ngayon, edi huwag kang pumasok. Eh mate, kung dito pumasok, magbabay ako. Nasa iyo, pero di ba, ang ating weekly is berries. If you want to buy, you can buy. But remember, our weekly is berries. Maaring mali ako, maaring tataas talaga yan. Pero anong trading plan mo? Tanungin mo yung trading plan mo. If you keep on violating your trading plan, you have nowhere to go. Ganun ang mangyayari. Yun yung mangyayari. Karaniwan. So, if nag-break down siya sa baba, 50% sa 1 hour, then pumunta ka ng lower time frame. Pagdating dito, nakakita ka ng mga candlestick na may rejection sa taas. Ang buntot nasa taas, ang body nasa ilalim ng line na to. Medyo maghanda-handa ka na. Lalo na kung nasa 9 o'clock ka or 10 o'clock ka. At nakikita mo na talaga sa lower time frame. Nakikita mo yung nagre-reject na siya. Pwede ka na makipagsapalaran. Eh mate, bakit sapalaran? Dahil sa trading, walang sigurado. Since walang sigurado, maglagay ka na stop loss. Okay? And for how many, hindi na days how many months na makikita nyo yung candles. Di ba? Ang style niya, babagsak, aangat, babagsak, aangat, babagsak, aangat. Di ba? Napansin nyo? Yes, coach. So, ang ibig ko lang sabihin, huwag nyong pakalakihan yung TP nyo. Pag okay na, labas na. Labas na. Practicein nyo lang munang manalo. Ang importante, matuto kayong manalo. And then, kung mag-breakout yan, mamaya, mag-breakdown yan mamaya, balik ako ng 1 hour. Halimbawa, nag-breakdown. H1. Breakdown. Layo pa Nasa gitna kasi. O kahit ako, yung pumasok na nito Kung papasok ako dito, sabihin na natin ito. Although na 178 yan, ang problema kasi nito, hindi ako sigurado. Ayoko makipagsapalaran. Ang gusto ko, hintayin ko yung 9 o'clock. Sa 9 o'clock kasi, mag-overlap, 8 to 9, mag-overlap ang London at New York. So, magkaka-idea ka na pag nag-develop na ng malalaking candles, doon ka na magkaka-idea kung saan yung momentum. Sa ngayon, anong nakikita nyo ngayon? Indecision. Diba? Ito, ano to? Bullish. Pwedeng ito is retracement. So, ang weekly natin, bearish, pero ito ay bullish. Pwedeng ito ay a lower time frame 1 hour bullish and a lower time frame pullback. Pwedeng pagdating dito talaga, mag-buy yan. Pero, ang higher time frame, di ba? The higher time frame gives direction. The lower time frame gives idea kung nagkakaroon ng shift ng momentum. Pero ako, I am still, sa sarili ko ang bias ko talaga dito, aabutin niya to.
At ilang araw na yan, dahan-dahan niya inaabot. Di ba? With regards to strength, speed, strength and speed, itong candlestick na to, from here to here, one candlestick. And this is the pullback. Di ba? Kung i-apply natin yung strength at saka speed, mabagal niyang binabalik yung price from here. Actually, from here eh. Ilang candlestick na yan, ilang araw niyang ibinabalik pilit dito. That is a sign of, bubutasin o hindi? Hindi. Hindi. Bouncy. Yes, hindi. This is a sign of a good pullback. Good pullback of what? Of a good breakout. So, kaya ako talaga hinahantay ko dito. Paano kung hindi dumating? At least hindi ako natalo. Ganun ang katwiran ko. Okay? Thank you very much and I hope na may napulot kayo for today. Good luck mamaya, 9 o'clock. So may idea na kayo kung anong gagawin nyo. Don't be too excited na magkaroon ng 100 pips. Kung may 30 pips na kayo, labas na kayo. At least, sa ngayon kasi talagang walang clear direction. Tama ba? Ayan, daily na yan eh. Wala talaga. So be very, very, very careful. Okay? Any question, mate? Kahapon, maraming tanong Ang gaganda ng mga tanong kahapon. Any other question? Ba't tahimik kayo? Hello, mate. Question? Wala na? Isa lang, coach, for Sir, yes. clarification lang. Ikaw yung magandang Yung- magtanong eh. Sige. Thank you. Oo. Yung sinasabing breakout at saka yung breakdown, magkaiba yun, correct? Yes, sir. Actually, nasa video natin. Pero sige, lagyan natin ng konting kwan ngayon. Ito, sir, we considered this as consolidation. Ito. Kasi sideways. Whenever we say a sideways, parang kino-considered ko, subjective hindi sa kwan yung sir kino-considered ko na ngayon to, na ito ay naka-sideways. Bakit? Kasi nga, hindi sir establish yung high, low, higher low. Dapat kasi pagka uptrend, merong series of high, low, high, and then higher low, and higher high. Higher low, higher high. Ito kasi, this is low, higher low, high, higher high, higher high, but this is not higher low. This is low. So, nagkaroon ng sideways. So, if this is a sideways, this is a consolidation from a lower time frame of daily. So, ibig sabihin, sir, what if lalabas yung market dyan? May dalawang way paano siya lalabas dyan. It's either sa taas o sa ibaba. Kung sa ibaba siya lalabas, ang tawag natin doon, sir, ay breakdown. At kung sa taas siya lalabas, ang tawag natin doon, breakout. Then, pag sinabi nating breakout, there is a good and bad breakout. If it is a good breakout, at least the candlestick from a lower time frame of 1 hour, at least more than 50%. And if it is a breakdown in a lower time frame of 1 hour, at least the body should be more than 50%. Lumabas doon sa consolidation. And after the good breakdown or a good breakout, we have to wait if there will be a pullback. Pagdating naman sa pullback, meron din tinatawag na good and bad pullback. If it is a good pullback, for example, ito ay breakout. It should be a solid candle sa 1 hour more than 50% from the breakout. Kung good breakout siya, there should be a good pullback. Ang good pullback naman nito, sir, kailangan maliliit na candlestick. And if there is a rejection, dapat nasa baba. Ibig sabihin, kahit bumababa siya, because of the wick sa baba, buyers are still present.
Pag sa baba naman, ito, dapat maliliit din yung candlestick. Since ang bias nito is bearish, dapat may rejection dito sa ibabaw. Ibig sabihin, this rejection is seller. Kahit bumababa siya at tumataas siya as bullish, andun pa rin yung seller. Okay, sir? Kung medyo malabo pa rin, sir, balikan mo yung ating canvas. Alam mo ba, sir, kung nasaan yung video niyan sa canvas? Nakikita ko ron, sir. May title, ano? May title, mga tama ba? May naman, title? May mga title. Oh, may mga title. Sana nakakatulong. And Sir Ed, matyaga ka ring mag-aral, ano? Kahit na talagang busy ka. I hope na unti-unti mong makuha. Okay. Any other question, mate? Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat. Any other question before na magkwan tayo? 8 o'clock na. Para makapag-ready kayo sa chart nyo for the 9 o'clock. Baba nga tayo ng 1 hour. Ano ba nangyayari? Oops. Basahin nyo yung candlestick. Ano nangyayari? Seller? 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 Full ba? Seller. This is buyer. Kumbaga sa suntukan, maraming kalaban si buyer. Di ba? So, pwede. Hanggang dito, siguro. But be very, very careful. Ako kasi pag naramdaman ko na medyo pagod ako, parang ayoko. Kasi ang nangyayari, iniiwanan ko. Pag iniiwanan ko, natatalo ako. Ganun ako. Kung kayo nasa kunong kondisyon, pakiramdaman nyo rin yung sarili nyo. If you feel good, go. But kung napapagod kayo, just for the sake lang makapag-trade kayo, I really suggest discipline your emotion. Okay? Thank you very much. And tingin ko, wala na kayong tanong. Ako na nagtatanong eh. Sige. Good luck and thank you. Stop sharing ako, sir, ha? Thank you, Coach. Thank you.